Hello Sir Ben, especially sa mga kapwa ko listener sa channel na ito. Ako nga pala si Elizabeth, 37 anyos at tubong malay-balay sa isang tahimik na lalawigan sa Mindanao. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hango sa totoong buhay. Karanasan ko po ito kasama ang aking mga kaibigan tungkol sa nakakatuwa at nakakakabang experience tungkol sa aswang at naglalakad na karinderya. Sinong mag-akala ang isang bagay na walang buhay, walang mga paa, hindi nakakapagsalita ay may kakayahang kumilos? Di ba nakakatuwa lang kung iisipin? Maaari kang pagkamalang baliw. Ang pangyayaring ito ay naganap sa liblib na parte ng Mindanao at walang tiyak na oras at eksaktong araw. Basta isinulat ko ito mula sa mga naiwang kong alala noong nagkatuwaan kaming magkakaibigan na maligo sa ilog. Ika-16 ng Abril, taong 2005, sa panahong ito ay madalas ko pang makasama ang aking mga kaibigan. Marami po akong friend Sir Ben, ngunit 5 lang sa kanila ang itinuturing kong totoong kaibigan na lubos kong pinagkakatiwalaan. Sina Marilo, Lizel, Roel at Samuel ang aking mga best friend since elementary hanggang high school. Sila ang mga kasama kong nagpapasaya sa tuwing nalulungkot ako. Nakakapanghinayang lang dahil magkakawatak-watak na kaming 5 sa darating na pasukan. 2 kasi sa amin ang mag-aaral sa Maynila. Gusto kasi ng mga magulang nila Marilo at Samuel na doon i-take advantage ang college degree ng kanilang mga anak for a bright future. Kahit sino namang magulang gustong pag-aralin ang kanilang mga anak sa mas maunlad at modernong syudad. At dahil nalalapit na ang bayahe nila Marilo at Samuel ay napagpasiyahan namin maligo sa ilog malapit sa hangganan ng lupain ng pamilya ni Roel. Bagong bili lang ang lupang mapagsasakahan. Kumbaga hindi pa masyadong pamilyar ang buong sakop nito. Suablit ayon sa mga magulang ni Roel, may maganda at malinis umanong paliguan sa dulo ng nabiling lupa habang gumagawa ng bakod ang kanyang ama. Sariwa ang hangin at malipot ang tubig na tila nagmula pa sa matayog na talon. Naniniwala pa ang ama ni Roel na may malalim na busay sa pinagmumulan ng malakas na lagaslas ng tubig. Subalit, ang katahimikan ng lugar ay may nagkakabuling panganib. Paniniwala kasi nila kapag masyado umanong nakakabingi ang kagubatan, lalo't napapagitnaan ito ng tubig, ay maraming nanahang hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Gayunpaman, maaari namang maligo basta magtabi-tabi po o humingi ng permiso sa nilalang na namamahay sa ilog upang hindi sila magambala. Kasandata, bago tayo dumating sa exciting part ng kwento, si Samuel pala ay matagal ko na noon crush. Labis ang pagkaturiti ko sa kanya simula pa noong matuto akong umibig. Nalungkot pa nga ako at di maiwasang mainggit dahil magkasama sa bayahe sina Samuel at Marilo papuntang Maynila. Oy, paespedida naman kayong dalawa. Kayo na Samuel at Marilo ang bahalang gumastos sa pagkain. Makakatipid na nga kayo kasi doon tayo maliligo sa sinasabing ilog ni Roel. Wika ni Lizel. Ako na may tahimik lang nakatabi si Marilo naman. Sagot ko na lahat ang pagkain. Bukas, magkakatay ako ng 3 manok. Siyempre, tutulungan niyo ako sa pagluluto. At si Marilo na ang bahalang magsaing. Sagot naman ni Samuel. Dahil hindi naman kami abusado, nag-ambagan din kami ni Lizel pambili ng isda at papapaking sitserya. Kaya kinabukasan, maaga kaming gumayak. Naganap ang setting sa bakuran nila Samuel. Tinulungan pa nga kami ng kanyang mga magulang para mapadali ang trabaho. Saan kayo maliligo? Tanong ng may bahay. Doon po kila Roel, sagot naman ni Lizel, mabuti naman at malapit lang kayo. Nabalitaan ko nga na may nabiling lupa sa katabing sitio ang mga magulang ni Roel. Pero wala namang ilog doon. Tanong naman ng ginang, meron po, tita. Biglang sabat ni Roel nang makalapit ito. Kakatapos lang nito mag-ihaw ng isda at manok, talaga may ilog doon? Parang wala naman. Pagtatatakang ulit ng ginang,